Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Maagang nagising si Ramona. Anong oras na kaya nakauwi si Sir? Inintay ko siya hanggang alas 10 ng gabi, kaya lang hindi ko na kinaya kaya nakatulog na ako. I think I'm falling for him. Sana pareho kami ng nararamdaman. Natatakot ako na baka ako lang ang nagmamahal at umaasa. Na-excite na akong makita siya. Bulong nito sa sarili. Pagkatapos niya mag-ayos at magbihis ay nagtungo na agad siya sa kusina. Good morning everyone! Masayang bati nito sa kanilang lahat. Umupo na siya sa hapagkainan. Aba Ramona, ang ganda-ganda naman yata ng gising mo. Nakangiting saad ni Myrna. Baka in love. Panunukso ni Neil. Ha? In love? Kanino naman? Gulat na tanong ni Olive. Masaya lang at maganda ang gising, in love na agad. Nakaismid niyang sagot. O siya, magsikain na kayo at marami pa tayong gagawin. Ayan ni Manang, kaya sabay-sabay na silang nagsalo-salo ng agahan. Naku, alam nyo ba, nag-uwi ng babae si Sir Miguel kagabi. Litanya ni Olive. We, hindi nga. Hindi makapaniwalang sambit ni Myrna. Napaangat ang ulo ni Ramona at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Yumuko siya upang hindi nila mapansin ang sakit na kanyang nararamdaman. Napatingin siya kay Neil at nakita niya ang galit sa mga mata nito at pagtikom ng kanyang mga kamao. Umiwas siya ng tingin. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang sakit-sakit, sambit niya. Kanina nga, bumaba yung babae sa kusina na tanging suot lang ay t-shirt at boxer ni Sir Miguel at ang pakilala pa niya, fiancé siya ni Sir. Dagdag na litanya ni Myrna. Hindi niya maitago ang sakit na nararamdaman. Excuse me, may kukunin lang ako sa aking silid bago tayo magsimula maglinis. Paalam niya at agad-agad siyang umalis at tumakbo patungo sa kanyang silid. Pagpasok niya ng silid ay agad niyang isinara ang pintuan at tuluyan ng lumaglag ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Pinaglaruan lang ako ni Sir Miguel dahil katulong lang ako at madaling utuin. Hikbing sambit niya. Inayos niya ang kanyang sarili at humarap sa salamin. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Tama na Ramona, kalimutan mo na si Sir. Hindi kanya seseryosohin dahil isang hama ka lang nakatulong. Bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang silid at nagtungo na sa loob ng mansyon. Dumiretso siya sa kusina pero laking gulat niya na makita si Sir Miguel at ang babae niyang kasama na magkatabi sa hapagkainan at sabay na kumakain. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa kanya si Miguel. Siya na ang unang umiwas ng tingin. Manang, ano po ba ang gagawin dito? Kung wala na po, maglilinis muna po ako ng bakuran. Litanya niya kay Manang Belen. O sige Iha, okay na kami dito. Doon ka na lang muna magsimula sa garden. Saad nito habang tumuturo pa ang kamay sa labas. Babe, kumain ka pa, pambawi ng lakas. Napuyat ka kagabi, ikaw kasi litanya ni Patricia. Hindi na niya inantay pang sumagot si Sir Miguel at dali-dali na siyang tumakbo palabas ng mansyon. Paglabas niya ng mansyon, halos nanlalambot ang kanyang mga tuhod sa kanyang narinig. Babe, napuyat sila? Bulong niya sa sarili. Diyos ko, bakit ang sakit-sakit? Bakit kailangan kong maramdaman ang ganitong sakit? Naluluhan niyang sambit sa kanyang sarili. Hoy Bes, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Tanong ni Myrna sa kanya. Wala to Bes, siguro medyo mainit lang ngayon kahit maaga pa. Nakayukong saad niya. Sigurado ka Bes? Para kasing may sakit ka at namumula pa ang mga mata mo. Naku, napuwing lang ako. Malikabok kasi dito. Saad niya na sinamahan ng peking ngiti. O sige, maiwan muna kita dyan. Pag lumalayang nararamdaman mo, magsabi ka lang ha. Pahabol ni Myrna at ngiti lamang ang itinugon niya.
Pagkatapos niyang maglinis ng bakuran, ay isinunod niya ang mga silid sa taas. Habang nasa sala sila, ay inuna niyang linisin ang silid ng kanyang amo. Papalabas na siya ng silid nito nang bigla itong bumukas at pumasok sa loob si Sir Miguel. Mabilis niyang inilak ang pintuan. Sir, lalabas na po ako. Nauutal niyang sabi. Let's talk, Ramona. Sabay hawak sa kanyang braso. Wala naman po kayong dapat ipaliwanag sa akin, sir. At wala din po tayong dapat pag-usapan. Katulong lang po ako at alam ko kung saan dapat ako lumugar. Nagkuyom ang mga kamao nito at nagtagis ang mga bagang. Nakaramdam siya ng takot at kaba. Hinaklit nito ang kanyang bewang at siniil ng mapagparusang halik. Nakaramdam siya ng sakit at hapdi sa kanyang mga labi. Napapikit siya at ubod lakas na itong itinulak at sinampal. Nagkaroon siya ng pagkakataon upang makalabas sa silid nito at makatakbo patungo sa kanyang silid. Pagkasarado niya ng kanyang pintuan ay napahagulhol siya sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Ayoko na magtagal sa lugar na ito. May naipon na naman ako, siguro naman sapat na yon para makapagsimula ako sa malayong lugar. Ako na mismo ang iiwas sa aking amo. Alam kong ikakasal na siya at ayokong ako ang maging dahilan ng problema nila. Hindi ko naantayin pa na lalong lumalim ang aking pagtingin sa kanya. Mahabang litanya niya. Palagay ko ay huli na ang lahat. Dahil nararamdaman ko na kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Pero alam kong mali ito. Kaya ako na mismo ang gagawa ng paraan upang maputol ito. At ayoko rin namang maging laruan ng aking amo, kaya iiwas na ako. Lalayo na ako. Sa isang lugar kung saan hindi niya ako mahanap. Maya-maya ay tumunog ang telepono at nagpangat ng kanyang mukha. Hello, Donna? Sagot niya. BFF! Diyos ko, BFF! Alam mo bang may matandang mayaman na lalaki ang naghahanap sa'yo dito? Nang malaman niyang patay na ang nanay mo, sobrang lungkot niya at lumuha pa. Saad ng nasa kabilang linya. Ha? Sino yun? Wika niya. Nag-iwan ng kulay gold na calling card, BFF. At ang sabi, ibigay ko daw agad ito sa'yo dahil may importante siyang sasabihin. Wika nito. Pakitago mo muna, Bes. Day off ko sa linggo at pangako darating ako dyan. O sige na, may trabaho pa ako dito. Kita na lang tayo sa Sunday ha. Paalam niya at agad niyang pinatay ang kanyang cellphone. Si Donna ang nag-iisa niyang kaibigan at tagapagtanggol sa lahat ng taong umaapi sa kanya. Ulila na din siyang lubos at namamasukan lamang na isang kasambahay malapit sa barong-barong na tinutuluyan niya. Biglang bumukas ang pintuan ng silid ni Miguel. Babe, kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Saad ni Patricia. Leave! Utos niya. What? Tugon niya. I said leave now! Sigaw niya habang tinuturo ang pintuan ng kanyang silid. Okay, fine. Tatawag muna ako ng driver ko para masundon niya ako dito. Sigaw niyang sagot. Lingid sa kalaman ni Ramona na hindi ginusto ni Miguel na magpalipas ng gabi si Patricia sa mansyon. Kailangan niyang kausapin si Ramona upang ipaliwanag sa kanya na walang namagitan sa kanilang dalawa. Nagbihis na siya upang makapasok sa kanyang opisina. Doon na lamang niya igugugol ang lahat ng oras upang makalimutan ang nagawa sa babaeng mahal niya. Nakatitig siya sa kanyang laptop habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Ayaw gumana ng kanyang utak, hindi mawala sa isip ang ginawa kay Ramona. Tumunog ang kanyang intercom. Pinindot niya ito. What is it, Nikki? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Sir, ipapaalala ko lang po sa iyo na may meeting kayo kay Sir Ramil at 1 p.m. Tugon ng nasa kabilang linya. Okay, remind me again before 1 p.m. At pinatay na niya ang intercom. Paano ako makakapag-concentrate kung okupado ng babaeng yon ang isip ko? Tumunog ang kanyang cellphone. Alvin is calling. What do you want? Asik niya. Wow, mukhang mainit yata ang ulo natin ngayon ah. Hindi ka ba nakascore kay Patricia kagabi? Pang-aasar niya. What do you want? I'm busy. Saad niya sa kabilang linya. Relax bro. Aayain lang sana kita mamayang sa bar. Nag-aaya ang tropa. Mukhang may love problem si Mike.
Saad ni Alvin. Okay, I'll try. May meeting ako ng 1 p.m. at 4 p.m. Susubukan ko makarating, sagot niya. Okay, tawagan na lang ulit kita mamaya. Sige bro, good luck sa meeting mo. At pinatay na niya ang kanyang cellphone. Paano ipapaliwanag ni Miguel kay Ramona na walang namagitan sa kanilang dalawa ni Patricia? Gayong sarado na ang isip niya at handa siya nitong ipaubaya sa inaakalang fiancé niya. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!